Matagal ko nang hinihintay ang sagot. Tahimik no comment. Lalong-lalo na si Senator Amy. Nabanggit ni VP Sara sa kanyang press con. Sabi niya, I think wala siyang sagot. Siguro, baka natulala si Senator Amy. Ang pinakamabigat yung, pares mabibigat Kasi dalawang kongresista may sira sa pag-iisip ang Vice Presidente. Mabigat yun. Then yung senador is unbecoming. Hindi katanggap-tanggap. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si General Macanas. Tinawag na weak leader itong magkapatid na Marcoses mga kababayan ng isang political analyst na kung saan kanyang kinwestiyon itong pagkatao ng dalawang Marcos sa mga revelasyon ni VP Sara na bakit nga naman ngayon tila'y natahimik o natameme sila sa mga pinagsasabi ng Vice Presidente na nasaan na ang respeto at paninindigan nila sa kanilang ama na hindi ba kinaya ang mga birada at revelasyon ni VP Sara kung kaya't walang imik ang mga ito? Naku naman po, tunay nga ang pagka-weak leader nitong si Senator Amy at nitong si Bongbong Marcos. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, tinawag din na may tupak din di umano itong si VP Sara sa kanyang pag-iisip nang winika niya ang mga bulgar na salita sa harap ng kamera. Laban nga dito kinatambali sa bungit na ngayon itong mga young goons nagsalita na magpa-check up di umano ito sa psychiatrist na magkaalaman kung mentally stable pa itong ating VP Presidente. Wes, kung hinahamon nyo na din ang Vice Presidente na magpa-test, hahamunin din namin kayo na ipa-hair follicle drug test nyo ang inyong bangag na amo na si BBM. Anong sa tingin nyo doon? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ng isang political analyst na si Professor Ronald Llamas na ang Presidente Marcos Jr. kasama ng kanyang kapatid na si Senator Amy ay mga weak leader, weak na mga anak. Ulitin dalawang klase na pagkahina. Bilang leader, mahina. Bilang mga anak, mahina rin. So, bakit nasabi ito ng isang political analyst? Pakinggan natin ang interview ni Karen Davila kay Professor Ronald Llamas tungkol ito sa mga birada ni VP Sara doon sa ama nila, si yumaong President Marcos Sr. Pakinggan natin ang interview. Well, una Karen, parang kwanto sense ng utang na loob. Nilibing namin yung tatay niyo sa libingan ng bayani. Tapos ngayon binabanata niyo ako. Yun yung isang pinagagalingan ng ganong klase, na utang na loob. Ang tanong ko, Karen, nung sinabi niya yan kay Amy Marcos, anong reaction ni Amy? No? Hanggang ngayon tahimik si Amy. Anong reaction niya nung sinabi sa kanya yan ng kanyang BFF? Parang nilaglag siya Nilagay siya sa isang spot na mahihirapan yung kanyang sitwasyon, At ikatlo, ay meron tayong kultura, Karen, Kahit tayo nag-aaway, wag na natin isama yung bangkay ng mga namatay, yung mga yumao. Ibig sabihin tayo naman nagkikriticize sa isa't isa sa politika Pero ba't po isasama yung ama na yumao? Kaya hindi ako kontento sa sagot ng Malacanang na no comment. Kailangan mag-comment si Presidente, hindi lang dahil siya ay isang Presidente, kundi siya ay isang anak. Hindi pwedeng si Amy tahimik, siya tahimik. Kailangan may sagot din sila. Kung hindi, magmumukha naman silang weak leader as well as isang weak na anak. Kaya yun yung kailangan nilang gawin. So you want President Marcos Jr. to answer that? Yes. Everything she's accused in that press con. It's that. Yes. Huwag lang niya sagutin yung binigyan siya ng grado na 1. Okay. So, very clear mahinang leader, mahinang anak, President Marcos Jr. and Senator Amy dahil tahimik sila sa issue yung tungkol sa huhukayin ni VP Sara ang tatay nila. Okay, so yun, bigyan natin ng komentaryo mamaya. Nabanggit din ni Professor Llamas sa interview ito na ngayon lang daw nangyari
na mayroong political leader na dinisekret ang mga patay o isinama pa sa labang politika. Hindi ako sangayon nun. Merong mas nauna. Ang naunang nag-desecrate o nagbanggit na huhukayin ang libing ni President Marcos Sr., Dilawan. Si ex-senator Francis Pangilinan, sinabi niya yan. Huhukayin, galit na galit siya. Huhukayin namin yan. Correct. So, nangyari na nun. So, ano? Nahukay ba? May nagawa ba si Senator Pangilinan? Wala naman. So, ito ngayon, si BP Sara, is it literal yung ibig niya sabing huhukayin? I don't believe so. To me, ang analysis ko dito is figure of speech o hyperbole o ano pa ba yun, yung out of frustration. But in reality, hindi niya kayang hukayin. Ang Parang sinasabi niya lang no mga kababayan na total binabastos-bastos nyo na din itong aking ama na si FPRRD na sinasangkot nyo sa usapin ng Pogo at gusto nyo ipa-ICC. Iukayin ko na lang tatay nyo tsaka ko tapon sa West Philippine Sea. Parang panghamon lamang sa mga Marcos na kung may ginagawa kayong masama, kaya niya ding lumaban. Ganun ang interpretation mga kababayan. Binara mo ako, pinahiya mo ako, West babarahin din kita, pahiyahin din kita. Parang ganun. Opo. Anak, presidente. Anong magagawa ni BP Sara na ang commander-in-chief nandyan pa rin? Pwede siguro kung siya, biglaan siya na maging presidente, pwede niyang pahukay. Kaya habang vice president siya, never niya na magawa yun na may pahukay. So, parehas lang sila ng sitwasyon ni dating Senador Pangilinan na itong dahil lang sa frustration o galit, nakapagsabi sila na huhukayin ang mga remains ng Yuma Marcos Sr. So, yun ang tingin ko doon. Okay. So, frustration lang yun, ha? Bakit walang sagot ang Malacanang? Iyan din ang matagal ko nang hinihintay ang sagot. Tahimik no comment. Lalong-lalo na si Senator Amy. Nabanggit ni BP Sara sa kanyang press con. Sabi niya, I think wala siyang sagot. Siguro, ito, imagination ko na lang ito, baka natulala si Senator Amy. Na kung ako si Senator Amy, makikita ko na galit na si Inday Sara. Yun ang ibig sabihin nun. Galit na. Kasi, tapos, okay lang sana kung silang dalawa lang. Hindi, nasa group chat eh. May mga circle of friends o magkakaibigan yan dahil group chat. Tapos, ganon ang pahayag ng BP Sara na kung hindi nyo ako tantanan, ipapahukay ko. Shocking nga naman. So, hanggang ngayon, tahimik si Senator Amy, tahimik si President Marcos. Yun. Nabigla sila, no? Sir Agree ba Moana? kayo sa komentaryo ni Professor Ronald Llamas na dapat sagutin? Comment nyo ko, no? Ako, agree ako noon. Kasi ang nakataya, yung tatay ko na. Tama yung kay Professor Ronald Llamas na hindi na sagutin yung ibang isyo, yung kung ano-ano pa yan. Ito ang dapat sagutin dahil ang nakataya yung ama nila, yung karangalan. Kasi ang tagal hinintay yung pagkakataon na yan eh. How many years? Namatay si President Marcos Sr. 1989. Nailibing na lang siya noong 2016. Tama ba yun? So, how many years? 27 years? Ang tagal. So, natuldo ka na.
Salamat at may political will ang Pangulong Duterte, despite the opposition, tinuloy. O ngayon, ang punto dito, ang nakita ko na kaya hindi sumasagot ang Marcos family. Kasi yung utang na loob hindi nila masagot yun na kung hindi dahil kay Pangulong Duterte, hindi maililibing ang kanilang ama. Yun ang weakness nila, yung pagtanaw ng utang na loob. Kaya, siguro, na lang, pinili na lang nila na manahimik. Manahimik kasi wala silang kalaban-laban sa isyu na yung utang na loob. Okay? So, weak leader, weak anak. So, speaking of leadership, yun din ang akusasyon ni ito, sila nang mag-ama. Ang nauna, si PRRD pa na weak leader yan. Huwag niyong butuhan yan. Then, pati ito ng BP Sara, ganun din. Weak, mahina, hindi marunong. So, bahala na ang taong bayan kung ano ba talaga ang presidente. Gaano siya kalakas bilang Pangulo. Ako, ang pinapanindigan ko when it comes to the leadership of the President, narinig ko mismo si Senator Remy, ay sobrang bait ang kapatid ko. And then, marami pa akong narinig na very kind-hearted ang Pangulo. Agree. Kaya lang, yung very kind-hearted, yung sobrang bait, that's a negative factor when it comes to leadership. Halos hindi siya. Correct, Pati si nagiging tama na lang. dating National Security Advisor Clarita Carlos, narinig ko na halos hindi magalit si Presidente. To me, yung sobrang bait, that's a sign of weakness. Then, doon tayo sa libro ni Atty. Vic Rodriguez. Nung unam, ganda yung simulan nilang dalawa. Good governance. Pinipili yung mga i-appoint, yung may character, integrity na hindi mangungurakot. Nasusunod yun. Kailang, nung may nakialam na, dalawang tao, yung very clear nga nakialam, na wala na, nag-give up na, nag-give way na ang strong leader. Dahil ang nasunod, yung isa. Sino yung isa na nasusunod? Kayo na lang bahala. At dito naman sa video na to mga kababayan, ni ating tunghayan o pakinggan itong winika ng mga kongreso na magpa-test di umano itong si BP Sara dahil tila'y may topak na ito sa ulo. Naku naman po. Sige, ganito na lang. Total, hinahamon nyo ang aming Vice Presidente na magpa-check up sa psychiatrist. Kung may topak nga ito sa ulo o wala, hamunin din namin kayo na magpa-hair follicle drug test ang iyong bangag na amo. Ano sa tingin nyo? Handa ba kayo doon? Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, ating pakinggan ito. Pag-usapan natin ngayon ang akusasyon ng ilang mambabatas na ang BP Inday Sara ay may sira sa pag-iisip na kailangan niyang magpatingin sa psychologist ba? Psychiatrist o doktor sa pag-iisip. Okay. So, pakinggan natin itong balitang ito ng UNTV. Sino-sino yung mga mambabatas na nag-akusa kay BP Sara na may mali sa pag-iisip. Ang babatas ang nanawagan na magpa-psychological assessment si Vice President Sara Duterte kasunod ng pag-amin nito na naisip niyang pugutan ng ulo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at bantaang itatapon sa West Philippine Sea ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Representative J. Concon, ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng alarming instability. Sinangayunan naman ito ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V at sinasabing hindi katanggap-tanggap
ang ganitong pahayag mula sa isang vice-presidente at ito ay may malalim na implikasyon sa liderato ng bansa. Tinawag din ni Senate President Francis Chis Escudero ang pahayag ni VP Sara na unbecoming at hindi nararapat na mula sa isang opisyal na nasa mataas na posisyon. Okay. So, tatlong mambabatas yan, ha? 2 congressman at isang Senate President. Medyo ang pinakamabigat yung, pares mabibigat Kasi 2 kongresista may sira sa pag-iisip ang Vice Presidente. Mabigat yun. Then yung senador is unbecoming. Hindi katanggap-tanggap. So, ano sa tingin nyo, mga kaibigan? Yung mga salita, mga binatawang pasabog ni VP Sara nung press conference niya, yung puputulan niya ng ulo yung toxic relationship na isip niya. Yung huhukayin niya yung bangkay ng Marcos Sr. itatapon sa West Philippine Sea. Mga palatandaan na ba yun ng sira sa pag-iisip? Ano sa tingin niyo? I-comment niyo. Dapat ba Mga ubog din tong mga kongresista na hindi nila alam na isang hyperbole ang mga winiwika ni VP Sara. Literal na tinake nila against sa presidente. Halata naman napakalabong gawin yun. kakagat ba si VP Sara na magpa-neuropsychiatric test? Kagaya yung yung hamon. Diba, sino ba nag-file ng bill? Si Congressman Duterte ata na lahat ng mga government officials, may bill ito. Magkaroon ng drug test. Yung hair follicle drug test para may pakita na negative. Yun ang bill. Yun ang panawagan ng maraming mamamayang Pilipino sa gitna ng kontrobersya ng matataas na opisyalis ng gobyerno, may allegation na gumagamit ng bawal na droga. Alam nyo, pumayag. Ang nag-react si VP Sara, sabi niya, yes, I'm willing. Magpa-drug follicle test ako. Pag may na. So, nakalimutan na yung issue na yun Sana, pwede yun ngayon. Bago papayag, bago magpa-psychological test, neuropsychological test si VP Sara kung talagang may sirang pag-isip. Baka itong mga kongresista, bakit hindi sila manawagan sa ilang mataas na opisyal ng gobyerno na may aligasyon ng paggamit ng illegal na droga? Bakit hindi sila manawagan na magpa-drug test para once and for all, matuldukan na yung issue? Kasi yon ang nagbibigay ng question mark sa yung legitimacy o yung capability ng mga leader na i-lead ang bansa. Paano kung totoo yung aligasyon na gumagamit ng bawal na droga? Wala na, nakalimutan na yan. So punta tayo dito sa state of mind ni VP Sara. Naniniwala ba kayo na nasisiraan na siya ng bait? Comment nyo ko. Ako, matino. Sa tingin ko lang matino ang pag-iisip ni VP Sara. Correct. Kasi nung nagsasalita siya, very calm. Kasi kung ba siya, talagang sumisigaw na, yung nanginginig na sana kung talagang galit na galit. Wala Very casual. Nung nag-press conference siya, tingin ko noon is nilalabas lang niya yung kinikim-kim niya na toxic. Kasi pag hindi mo yon ilabas, matagal niya nang tinago, inilabas lang niya. Yan din ang advice ng mga psychologists. Pag may kinikim-kim ka, ilabas mo, ikwento mo. Para magaanan ka. Kung may problema ka na mabigat, dapat maghanap ka ng taong may share mo yun para makagaan ka. Di ba ganun? Pag nasubukan nyo na ba yun, yung may problema ka?
At nung may kaibigan ka at nailabas mo yung nakagaan ka. Ganon ang nakita ko kay BP Sara. Inilabas lang niya yung kinikim-kim niya. O yun, yung huhukayin ang labi ni Pangulong Marcos Sr. Hindi naman niya sinabi yun sa publiko na una niyang sinabi sa mga kaibigan nila. She consider BP Senator Amy as a friend. Kaya sinabi niya, kung hindi niya ako tigilan, baka huhukayin ko ang labi ng inyong tatay at itatapon ko. Ganun lang yun. It's just a matter of para maipalabas yung Hindi niya in-announce na yung public. Nangyari na. Kaya nung nag-press conference siya, sinira lang yan ng ganun. Tapos yung chop your head, puputulan ng ulo. That was, I believe, 2023 na graduation sa PMA. Matagal na yun. That was March or April. O ilang buwan na. Kung may sira pa sa pag-iisip, si BP Sara, noon pa sana pumutok ng galit, ayan, pwede. Kaya lang hindi. Na-control pa rin niya yung sarili niya. Bakit siya nagsasalita ngayon? Napuno na ang salot. Pag ang tao napuno ng salot, talagang puputok. Para bang bulkan na napuno na yung init. Talagang pag mainit na sa loob ng earth, talagang puputok yung bulkan. Ganon po ang nangyari kay BP Sara na kung totoosin mo, for the past 2 years, tahimik siya, nakipag-cooperate. Ngayon, nakita niya, sobra-sobra na ang ginagawa ng pang-aapi. Itong mga kongresista, itong mga young guns, yun ang palaging nagsasalita pilit na sinisira ang OBP confidential funds, nandun lang nasa COA, let COA decide. Yung notice of disallowance does not mean na guilty na ang OBP. Binigyan ng palugit hanggang next year, February ata. At sabi ni BP Sara, nag-comply naman sila. Hintayin natin. Pag ang COA nagsabi na hindi pwede, hindi namin tinatanggap yung mga dokumento, yun na. Tapos ang sabi ng COA, ibalik ang pera. That's it. Meron akong nabasang article. Mga empleyado ng Development Bank of the Philippines. 2014 pa ito. Nagkaroon na ng notice of disallowance. I think, ang laki.